Sa kapistahan ngayon ng katawan at dugo ni Kristo, mababasa natin sa Ebanghelyo ang bahagi ng pagpaparami ng mga tinapay at isda. Pinakain ni Jesus ang higit sa 5,000 tao mula sa inaakala ng mga apostol na napakaliit na meron sila. Sa kakaunting natira o hawak nilang mapagkukunan ng pagkain, tila imposible na mapakain ang napakaraming tao. Gayunpaman, sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon ng sapat na makakain para sa karamihan at may mga natira pa. Kayang-kaya ni Jesus na gumawa ng himala ng mag-isa, ngunit pinakikibahagi niya ang mga apostol sa iba't ibang paraan. Nang malapit nang lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi, "Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid. Nasa liblib na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Ayon sa Katekismo ng Iglesia Katolika, tungkol sa mga himala sa pagpaparami ng mga tinapay, nang bigkasin ng Panginoon ng bendisyon, hinati ang mga iyon at ipinamahagi sa pamamagitan ng mga alagad upang pakanin ang makapal na tao, ay naglalarawan ng kasaganahan ng kaisa-isang tinapay ng Eukaristiya. Ang tanda ng tubig na naging alak sa kana ay naghahayag ng oras ng pagluluwalhati kay Jesus. Nagpapakilala ng pagdaraos ng piging ng kasalan sa kaharian ng Ama, na doon ay magsisiinom ang mga binyagan ng bagong alak na naging dugo ni Kristo. Ang mga kilos at salita ni Jesus nang paramihin niya ang 5 tinapay at 2 isda ay ang eksaktong mga kilos at salitang ginawa niya sa huling hapunan, kasama ang mga apostol. Tumingala siya sa langit at binasbasan ito. Pinaghati-hati at ibinigay sa mga tao. Pagkatapos naman ng muli niyang pagkabuhay, nakilala siya ng 2 niyang disipulo sa Emmaus sa kaniyang kilos. Nang kumuha siya ng tinapay, binasbasan, pinaghati-hati ito at ibinigay sa kanila. Ang pagbabasbas at paghahati-hati ng tinapay ay naging puso ng liturhiya ng mga unang Kristiyano. Para sa kanila at sa atin din ngayon, ang paghahati-hati ng tinapay, ang Eukaristiya, ay ang dakilang tanda na ibinigay ni Jesus ang kaniyang buhay para sa atin at kasama pa rin natin siya hanggang ngayon. Sa pakikibahagi at pagtanggap natin sa banal na pakikinabang, ipinahihiwatig na ang lahat ng kumakain sa iisang tinapay na hinati na siyang Kristo ay nakikiisa sa Kanya at bumubuo ng iisang katawan sa piling niya. Dahil tayo ay bahagi ng iisang katawan, kailangan nating pagmalasakitan at alagaan ang katawang ito. Dahil alam naman natin na ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Naway tumimo din ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Hinihimok tayo ng Ebanghelyo ngayon at ng kapistahang ito na, una, pagyamanin ang debosyon sa Eukaristiya, na dapat maging sentro ito at layunin ng lahat ng iba pang anyo ng debosyon. Ikalawa, magtiwala sa Panginoon dahil pupunuin niya tayo ng biyaya para tayo ay maging sapat para sa paglilingkod sa iba. Ikatlo, laging magpasalamat, lalo na sa biyaya ng Eukaristiya. Gawin nating taimtim at makabuluhan ang pagdalo natin sa banal na pagdiriwang na ito. At ikaapat, tinatawag tayo na maging Eucharistic Christians, pinagpala, pinaghati-hatian, at pinagbabahaginan. Isama nawa natin ito sa araw-araw nating buhay.